So, itong problem na to, lumabas actually ito sa theory namin, sa shear and moment diagram. Pero, hindi tayo magfo-focus doon. Ang focus natin ngayon is yung kukunin natin yung reactions dito sa roller, tsaka sa fixed. No? Okay, so, simulan na natin. So, puputulin natin dito sa may hinge. So, putol. Yun. Tapos, pili lang tayo kung sisimula tayo dito or dito. So, ang payo ko sa'yo kanina is dapat magsisimula tayo dun sa part na may roller. Mamaya na yung fixed. Okay, so dito tayo magsisimula. So, copy ko lang. Yan. Tapos, so, paano itong distributed load? Mapuputol lang din yan. Magiging parang ganito siya. Ayan. Paganyan na lang. Oops. 2 kN per meter. Pababa. Tapos, meron tayong roller. Taga natin RA. Tapos, sa hinge natin, meron tayong RBY. Tsaka RBX. Kaso, as we can see naman, pag nag-summation forces tayo sa vertical, 0 yan. Kasi wala tayong forces vertical. So, ito RBX 0 na yan. Huwag na natin pansinin yan. Okay? So, distances naman dito. Ay, select ko na 4 meters, 5 meters, 4 meters, 5 meters. Okay, so, summation moment tayo dito sa A siguro. Kahit saan naman, dito sa B kung click mo. Pero, ako gawin ko na sa A. So, summation moment at A. Ito ba? Is equal to 0. So, simulan natin. 9 times 4. 9 kN times 4 na moment arm. Plus 10 times moment arm niya is 9. Plus, ito, 2 times 5. So, magiging 2 times 5 times, ano yung moment arm niya? So, as you can imagine, ito ay ganyan. Ito yung resultant. Basta yan. Resultant yan. Tapos, ang distance niya dito is magiging kalahati ng 5 meters. Which is 2.5 lang naman. No? So, kung ga-add natin lahat to, which is 4 plus 5 plus 4 plus 2.5, 4 plus 5 plus 4 plus 2.5, magiging 15.5. So, lagay ko dito, 15.5. So, nag-add ko lang to lahat, han eh. So, ayan. Tapos, meron tayong RBY na negative. RBY. Ito, pag nagsama-sama lahat ay 18. Equal sa 0. Okay, so shift solve natin. Ayan. Meron tayong RBY na negatives. Ay, hindi pala negative. Positive pala yan, sorry. .6111 kilonewtons. Okay? Going up. Tapos, summation forces tayo. Vertical. Meron tayong RA minus 9, minus 10, minus 5 times 2. Kasi 5 to, yung base. Tapos, yung height niya is 2. Plus yung RBY na 15.6111. Shift solve uli natin. RA natin is equal to 13.3889 kilonewtons going up. Nalala ng tinta. Basta yan.
Okay, so lipat tayo dito sa kabila. So, magyayari is drawing ko lang. Tapos ano to, magiging fixed support na. So, sulat ko lang muna. Ito ay RCY, RCX, tsaka moment C. Tapos ito ay lahat ano na, distributed load na 2 kilonewtons per meter. Yan. Tapos kokopya lang natin to, yung RBY, since tama yung assumption natin na pataas yan, dapat dito sa kabila magiging pababa na. Pababa na 15.6111 kilonewtons. Ngayon, ang distance natin ay 12 meters lang. Yan. 12 meters. And pwede tayong summation forces horizontal 0 lang, wala na yan. So RCX natin is equal to 0. Pwede tayo mag summation of forces. Meron tayong negative 15.6111 minus ito, yung distributed load. Base niya is 12, ang height niya is 2. Yung iniisip kong height is ito, 2 kN per meter. Kino-consider ko siya sa height nito. Okay, baka kasi nalilito to. So, ayan. Plus RCY. And yun lang. Hindi na isasama si moment kasi hindi naman siya force vertical. Shift solve natin. Ayan. RCY is equal to 39.6111 kilonewtons. Going up. Ngayon, summation moment tayo. At siguro kahit dito na lang mag-moment, okay lang naman. C. So, meron tayong negative 15.6111 ito times 12 minus ito, yung distributed load is 12 times 2 times, ano yung moment arm nya? 12 over 2 kasi nandito yung magiging resultant nya, ano to? Kalahati lang naman yung 12, which is 6. 12 over 2, parehas lang yan. Plus MC, moment C, huwag natin kakalimutan yun, unknown kasi yan. So shift solve natin. Meron tayong moment C is equal to 331.3332 kilonewton meters. Tama yung assumption natin na clockwise. So, yun yung sagot natin. So, yun lang. Madali lang naman ang internal hinge.